Susunod na! Nakasama niyo po Rica Lazo. The one and only Peter Musgi. God bless everyone. Enjoy your lunch and make it humba. With See you extra tomorrow. rice. Good night. $4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM! Anong take mo? Tuwing hapon, kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM! Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Simulan ang iyong umagang bit-bit ang maiinit na balita. Hatid ng DZMM Teleradyo sa PRTV Prime Media. Gising Pilipinas! Radyo Patrol Balita alas 7. Gising Pilipinas! Tandem ng Bayan! Balita Patan! Kabayan! Nagseserbisyo! Niña Corpus! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lex, isinailalim sa alarm status ang sasakyan habang pinagpapaliwanag ang rehistradong may-ari ng Toyota Hilux. Samantala, 7 araw ring suspendido ang lisensya ng driver ng pickup na nag-counterflow sa Malolos, Bulacan. Bukod sa suspensyon, posibleng kaharapin din niya ang kasong driving against traffic, obstruction at improper person to operate a motor vehicle. Paalala ng DOTR sa publiko na i-report ang ganitong insidente para sa agarang aksyon. Inilagay na sa immigration watch list ang Amerikanong pastor na naaresto dahil sa pagkakasangkot sa pang-aabuso ng mga bata sa isang child care facility sa Pampanga. Narito ang kumpirmado siguradong balita mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Rika, bantay sarado ng Bureau of Immigration si Pastor Jeremy Keith Ferguson. Tapos maaresto dahil sa umano'y maanumalyang pamamalakad ng child care facility sa Mexico, Pampanga para hindi ito makatakas at makalabas ng bansa. Nag-issue na rin ng commitment order ang ahensya noong August 15 para mailipat si Ferguson sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Bikutan, Taguig mula sa kustodiya ng PNP sa Pampanga. Ayon kay Megan Manahan, ang direktor ng DSWD Standards Bureau, siguradong makakadalo ang naarestong pastor sa lahat ng kanyang court hearings hanggang matapos ang paglilitis sa kanyang mga kaso dito sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, TVMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita ngayon! Kabayan! 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 Buksan nyo na ang radyo at simulang tumutok. Narito mga balita mula sa iba't ibang sulok. May init na issue, laman ng usapan. Nagbabagang komentaryo na walang pag-aalinlangan. Tumaas na ba ang presyo ng isda't gulay at karne? Magkano na kaya ang pamasahe? Ano kaya ang lagay sa daloy ng trapiko? Tumaas ba ang petrolyo? Ano na ba ang balita sa labas ng bansa? Umuunlad na ba ang ating ekonomiya? Mga latest sa showbiz at kung ano pang uso. Walang takas, dito ang mga taong mapang-abuso. Magandang umaga, bayan! Kabayan! Kabayan! Di tayo pababayaan, talagang maaasahan si Kabayan! Kabayan! Una sa balitaan, talakayan si Kabayan! Kabayan! Kapangyarihan ng mga bayan! Kabayan!
sa sambayanan, inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan, kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay at kabataan. Di lang puro salita, nakikita sa gawa, serbisyong publiko para sa masa at madla. Marami na siyang napatunayan, siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan! Kabayan! Di tayo papabayaan, talaga maaasahan si Kabayan. Kabayan! Una sa balitaan, talakayan si Kabayan. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita ang talakayan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Isang maaliwalas na Monday morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre kapamilya, kaserbisyo. Kamusta ho kayo? Lunes na naman po. Unat-unat na naman tayo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. It's August 18, 2020.